Walang nakakaalam kung ano ang dapat asahan mula sa 7-1 na center at misteryosong player mula sa China na tinatawag nilang Chinese Jokic. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Ang galing ng execution, isang creative na wraparound right-handed pass sa gitna ng traffic. Kaya nga't tila nagmamadali ang Portland para kunin siya sa draft. Pero pagdating ng final buzzer, hindi lang blowout win ang ipinagdiriwang ng Trailblazers, kundi ang kinabukasan nila na may bagong pag-asa. Oo, may cash app na siya. Sarado man ang bangko pero nakasingil na. Mga Ginoo at ginaang, dumating na si Young Hansen. Binuksan ni Young ang laro sa pamamagitan ng panalo sa tip-off at agad na kinuha ang bola mula sa pin down bago pinakitaan ang lahat ng isang napakagandang pasa sa backdoor cut. Hindi patas ang ikumpara agad ang kahit si... Anong laro yon? Anong nakita natin doon? Grabe, parang circus show. Pinag-uusapan natin dito ang pinakamahusay na player sa buong galaxy. Ang pinakamagaling magpasa na big man sa kasaysayan ng basketball. Ay, ang ganda ng pasa na yon! Ang sarap panoorin! Sobrang lupit, Mike. 2 sunod na possessions. Pero teka, sino ang naaalala mo sa pasa niyang ito? Sa sumunod na possession, nakuha ni Young ang bola sa taas ng key. Nang ma-shutdown ang primary action sa strong side, agad niyang na-thread ang isa pang pasa sa weak side. Hansen out top. Ganda ng cut ni Carter at ang layup. Ang big man may isa na namang delivery late. Excited akong panoorin kung paano siya magpapasa ngayong taon sa Portland sa NBA. Hindi pantay-pantay ang assists. Karamihan sa mga big man, nagpapataas lang ng stats sa paulit-ulit na dribble handoffs. Hindi sila totoong generational passers. Pero ang mga tunay na visionary, nakikita nila ang advantage na hindi nakikita ng karamihan. Ipinakita rin niya na kaya niyang patakbuhin ang transition offense ng maayos. Sa scoring naman, atin masyadong nakita kasi kasama niya ang mga guards na mas inuuna ang sariling stats at audition para sa susunod na kontrata. Pero ang nakita natin kaya niyang mag-dribble at umatake sa rim bago bumanat mula sa labas. Nakakuha siya ng 4 na free throws, 3 ang pumasok. Hindi perpekto ang form, pero hindi rin naman sira. Ang mga mintis niya may ipinapakitang potential. At kaunting pangamba kaya niyang makapasok ng malalim sa paint ng naka-back down pero nati-take away din minsan ang bola. Mas nakakaalarma yung isa pang sequence. Na-block siya habang finesse move ang ginawa niya imbes na gamitin ang lakas laban sa mas maliit na defender. Kung babalikan natin ang Summer League ni Jokic, kita na agad ang elite fundamentals niya sa post-play. Walang problema si Jokic dumiretso sa defender kung kailangan. Nasa bag na niya noon ang floater sa gitna ng traffic, pati mechanics ng 3-point shot. Nakakita na rin tayo noon pa ng shot blocks mula sa kanya. Pero siyempre, walang nagsasabing elite rim protector si Jokic ngayon. Sa ngayon, wala pa tayong sapat na datos sa depensa ni Young sa ganitong level. Hindi naman siya masyadong sinabak ng Warriors sa pick and roll. Pero dahil mabagal ang paa, ang iniisip ng marami ay sa drop coverage siya ilalagay. Kahit paano, may ilang magagandang flashes siya bilang rim protector. Hinson, ayaw pa ring pumasok. Good block by Young Hansen. Finish. Hirap ng anggulo, pero tama lang. Hansen with the block. Ganda ng reaction time. Bantay niya yung big man sa post. Tapos biglang umiikot para i-contest ang cutter sa kabilang side ng ring. Mataas na level na mobility yon. Nang i-draft ng Blazers si Young Hansen, parang bipolar ang naging reaksyon ng mga tao. Young Hansen from Zibo, China. Oh, wow! Oh my God! Ganito pa lang ako ka-shock. Hindi ko maisip na pwede siyang i-draft. Number 52 lang siya sa board ko. Marami pa kasi ang hindi man lang nakapanood ng tape niya. At kailangan kong sabihin sa'yo, Rachel, sinubukan ko talagang manatiling updated sa draft process. Pero wala talaga akong ideya. Hindi ka ba nagbabad sa panonood ng tape niya? Hindi talaga ako nagbabad sa tape ni Young Hansen. Pero ang kailangan mong maintindihan, hindi kasing desperado ang pick na ito gaya ng iniisip ng mga tao. Ang scouting department ng Blazers ay pinamumunuan ni Mike Schmitz.
Isa siya sa mga unang nakadiskubre kay Wemby. Talagang matalino. Isa sa pinakamatalino at pinakamahusay na scouting minds na nakasalamuha ko at eksperto talaga siya sa international scouting. Lumulibot siya sa buong mundo para hanapin ang mga talento. Kita mo, may nakita siyang kakaiba kay Yang. Dati siyang draft expert dito sa ESPN bago kinuha ng Blazers mga 3 o 4 na taon na ang nakalipas. Eksperto siya sa mga international players. Tipong nakita na niya si Victor Wembanyama nung mga 5 taong gulang pa lang ito, okay? At siya na ngayon ang naniniwala na sapat ang potensyal ni Yang para sugalan ito. Karamihan ng mga projections sa batang ito, negatibo. Kung ito talaga ang gusto mong i-draft, pwede ka ngang mag-trade down. Kasi pangako ko, wala namang ibang front office sa NBA na nagsabi ng, ay sayang, hindi natin nakuha si Yang. Ganito kasi ang katawan niya. Hindi pa talaga NBA ready ang frame niya. At yung explosiveness, hindi pa rin talaga nakikita. Marami pa siyang kailangan pagtrabahuhan. Kaya sa ngayon, hindi ko pa nakikitang handa na siyang maglaro sa NBA. Masasabi lang natin sa takdang panahon. Pero sa ngayon, unti-unti na ring hindi na mukhang katawa-tawa ang Portland sa ginawa nilang pick. Kumpara noong una, mukhang masaya at excited talaga ang NBA sa pick na ito. Sobrang excited nila. Basketball ang pinakamalaking sport sa China. Matagal nang naghihintay ang NBA para sa isang manlalaro kahit kalahati lang ng galing ni Yao Ming. Yao umata! Kesa gitna at iisinalpak. Yao za anong tira yon mula kay Yao Ming. Nang magretiro ang Great Wall noong 2011, iniwan niya hindi lang isang Hall of Fame legacy. Iniwan niya rin ang isang puwang, isang tulay ng kultura mula silangan hanggang kanluran. Isang 7'6" na simbolo ng pagmamalaki para sa mahigit 1 bilyong tao. At mahigit 1 dekada na ring bakante ang tulay na iyon hanggang ngayon. Tinitignan natin sa low block. Yang Hansen nagbigay at gumalaw na ng cut papunta sa basket. Hindi si Yang Hansen si Yao Ming. At hindi niya kailangang maging Yao Ming. Kailangan lang niya ay maging siya. Dahil kung basihan ang ipinakita niya kagabi, baka hindi na muling maging bakante ang puwang na iyon. Baka siya na ang magpatuloy. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.